Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Ito naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito naman sa ating mga kaibigan ay talagang enjoyment lang po. Ito ay kung wala lang tayong ginagawa, manood tayo. Kung ano naman, depende lang sa inyo mga kaibigan. Pero sa atin ito ay talagang usapang magmamanok lang po. Kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan na, "Boss, paano natin palabasin yung mga palo sa ating mga manok po?" Sa akin naman dyan mga kaibigan ay kung palabasin natin may tatlong factor po yan mga kaibigan para lumalabas yung mga palo ng ating mga manok po. Number one ay healthiness mga kaibigan. Yung healthy talaga yung mga manok natin. At saka yung lalo na pag medyo bata pa sila, lalo na mga kaibigan ay 5 to 6 months, hindi pa talaga lumalabas yung mga palo dyan. Pero pag dumating sila na 7, 8, 9 ay magtaka ka mga kaibigan, lalo pag sweeter ang manok mo, walang mga palo. Ay nakakatulad nung mga kaibigan, yung kapitbahay ko dito, humiram sa akin ng babae po na golden boy. Ayun lang ngayon, nakaproduce siya mga kaibigan ng mga 3 lalaki, 4. May isa mga kaibigan na napakaganda po ng purma. Sabi niya sa akin, "Lon, ibigay ko sa'yo ito kasi wala daw mga palo." Yang ginawa ko kami, tinanggap ko naman, sa akin naman yung babae. Wala daw mga palo. Sinabi ko sa kanya, baka bata pa yan, di pa lumalabas. Wala daw talaga. Binigay sa akin. Sa mga ganyan, mga kaibigan, ilang bisis na akong nag-breed dito. Pag golden boy, posible kung walang mga palo po. Sweeter yan eh. May manok ako dyan dati, mga kaibigan, na pag binangga ko, wala talaga mga palo. Ang ginawa ko doon, mga kaibigan, ay pinaliguan ko, pinurga ko. Tapos pagdating ng medyo okay na, inaano ko sa scratch box mga kaibigan, totoo yan. I-scratch ko siya pag mga 3 o'clock sa hapon, yung papunta ng medyo, siya mga kaibigan, yung mag-feed ka na sa kanya po. Diba, siyempre, lagyan mo lang ng 1, 2, 3, tatlong corn or pellets man. Hanapin niya yun mga kaibigan, talaga magkaskas yan, talagang ihagis yung mga paa niya sa doon mga kaibigan. Yun ang ginagawa ko for 1 week. Pag mga kaibigan, pag medyo pagbitaw, grabe pong palo, lumalabas talaga yung mga multiple shuffle mga kaibigan, talaga lumalabas po. Pinakapakita ko yung nagbigay sa akin, siya mga kaibigan, gusto niya kunin ulit. Ay talagang binigay ko naman sa kanya kasi naman, napakaganda ng forma po, pwede magamit yan ng bulldog. Sa akin naman, marami naman akong binibreed dyan. Ay, binigay ko naman sa kanya. Sabi ko, pag mga ganun klase, wag mo kagad ibigay, wag ka kagad ma-discourage kasi lang yan bata pa kailangan mo pa yung scratch box para malabas yung mga palo ng isang manok. Mayroon namang iba mga kaibigan na talagang may mga palo talaga. Pero kung gusto mong lumalabas talaga yung mga palo na yung manok, makita mo yan sa conditioning ko. Eksaktong pagbigay ng medisina, daily routine exercises. Imposible kung hindi lumalabas yung mga palo mga kaibigan. At saka talagang healthy yung manok mo na medyo nagmamakinilya kung kumakain po. Kasi pag yung manok mo mga kaibigan, patimi-timi kung kumakain, kung pili lang, ay hindi talaga makapagpalabas yung mga. Pero sa bloodline, isa din yun mga kaibigan, bloodline, healthiness ng isang manok, yung binigay mong mga vitamins, at saka yung routine daily exercises mga kaibigan, yung daily routine exercises nila po, pag medyo nagkondisyon ka na, doon mo ginagawa sa mga mag-pre-con ka pa, ay talagang imposible hindi ko lumalabas yung mga palo nila mga kaibigan. Kaya sa akin, bilang isang magmamanok, pag mag-kondisyon tayo ng isang manok, siyempre tayo dyan, seleksyon muna. Tingnan mo yung mga manok na may mga palo talaga, kahit na naka-pre-con lang sila or lang po, yung maintenance feeds lang ang pinapakain. Mayroon naman mga kaibigan, makikita mo talaga yung pag-select mo. Tingnan mo talaga yung may mga ihagis talaga yung paa po, kasi pag mag-kondisyon ka na, doon mo talaga yung pinaplaka sa mag-pre-con ka po, ay yung tamang multivitamins, daily routine exercises, at saka healthiness ng isang manok. Kasi naman ang manok magpapayat, paano lumalabas yung palo dyan? Talagang bulto yung katawan ng isang manok. Siyempre pag mo yan sa conditioning, medyo paganin mo yan na medyo lubo yung isang manok kaibigan, para pagdating sa ruida, talaga may mga palo na medyo yung relentless na palo talaga, yung tinatawag nilang palong may galit po. Yun lang mga kaibigan, yun lang naman talaga
wala namang ibang pamaraan dyan mga kaibigan. Healthiness, number 1 yan. At saka yung daily routine exercises. At saka yung, ako naman mga kaibigan talagang naniniwala ako pag painom mo yung mga vitamina po or mga injectable vitamins, talagang lumalabas yung mga palo ng isang manok mga kaibigan. Talagang ganun po. Yung iba sabi nila, yung lumalabas lang daw yung kusa, yung anong tawag doon kalimutan ko lang, pero sa akin mga kaibigan, talagang magbigay tayo ng vitamins po. Lalo na pag medyo pa sila, nagtubo pa sila, talagang may mga vitamins na maliban sa proteksyon niya na para magkasakit sila, talagang maraming mga benefits na mabigay sa katawan ng isang manok mga kaibigan. Lalo na napaka-importante po yung madaling matunawan yung manok mo at saka malakas kumakain. Naku, nandun talaga mga kaibigan, talagang malabas yung lakas at saka tunay na palo ng isang manok po. Kasi pag ang manok mo kaibigan hindi masyado magandang panunaw, baga magka-problema ka dyan pagdating ng mga 15 days before the fight, 18 days hindi na kumakain, pinipili na yung gusto nilang kainin. Naku, magka-problema ka dyan kaibigan. Kaya sa atin, bago natin isalang yung manok natin sa conditioning, piliin talaga yung natin yung pinakamalakas kumakain po at saka madaling matunawan. Yun ang sa akin mga kaibigan. Yun po ay talagang lumalabas yung mga palo ng ating mga manok mga kaibigan sa araw ng examination po. Ito lang naman sa atin mga kaibigan, talagang pobreng magmamanok lang yung atin talagang experience lang natin dito lang sa ating gilid-gilid boys na area po. So, depende na lang sa inyo mga kaibigan. Sa akin naman ay pwedeng sundin, pwede namang hindi. Pero yung daily routine exercises mga kaibigan, ako napaka yung kahit mga scratch box lang, fly pin lang, limbiring. Naku, napaka-importante yan kaibigan. Yung kahig, bangga, napaka-importante yan kaibigan. Lalo na sa pag pre-con pa, sinasanay mo na yung manok pagdating ng conditioning. Kaya pagdating doon, kaibigan, ay talagang may mga palo yung manok natin, kaibigan, ay yung tinatawag nilang palong may galit po. Kasi ang manok, mga kaibigan, pag kung palo yan na may galit, ay talagang may intense po yung lakas po, may diin, mga kaibigan. Kaya yun lang po, ito ay talagang pobreng magmamanok lang. Ito ang ating pamaraan bilang isang pobreng magmamanok, gilid-gilid boys. Magandang umaga sa ating lahat po. Yun lang po, mga kaibigan.